Ang alwagi ni Haring Salamon. Ang alwagi ay tinawag ni Haring Salamon at sinabi, "Mabuti ay huwag ka nang umuwi sa hapon at dito ka na matulog, sapagkat ikaw ay mabagal magtrabaho. Kaya't araw-araw ay dito na ang tulog mo at dito ka rin kakain upang maaga kang makalisong sa trabaho." "Opo," ang sagot ng alwagi. Ang alwagi ay inabot ng 1 taon bago matapos ang trabaho sa loob ng palasyo. Pagkatapos ng trabaho, ang alwagi ay lumapit sa hari at hinihingi ang kanyang pinakaupa. Ang sagot ng hari sa kanya, "Hindi na kita uupahan ng pera, ngunit bibigyan kita ng 3 pangungusap at babaunin mo sa paglakad sa iyong pag-uwi." Dito, sa 3 pangungusap na ito ka magkakaroon ng kainan. Una, kung ikaw ay may galit ngayon ay bukas may pagpatuloy. Ikalawa, huwag kang makialam sa hindi mo nalalaman. Ikatlo, huwag kang magtiwala sa hindi mo kilala. Iyan ang pinakaupa sa iyo at ikaw ay lumakad na bukas ng madaling araw. Madaling araw noon, lumakad ang malungkot na alwagi patungo sa kanilang bayan. Meron siyang nasalubong na 2 lalaki at winika sa kanya, "Sumama ka na sa akin at tulungan mo akong kumuha ng ginto sa kuweba." Hindi nakinig ang alwagi sapagkat naalaala niya ang pangungusap na huwag kang magtiwala sa hindi mo kilala. Patuloy din ang lakad ng alwagi. Pagkatapos maglakad niya ang 2 kilometro ay tinawag siya ng 2 sundalo at dinala sa palasyo. Ang alwagi ay hindi makatanggi sapagkat iyon ay utos ng hari na dalhin siya sa palasyo. Ang hari ay nagpahanda ng 3 pagkain sa lamesang bilog at doon sila pinakain kasabay ang reyna at hari. Pagkatapos niyang kumain, ay tinanong siya ng hari, "Meron ka bang napansin noong kasalukuyang kumakain tayo?" "Wala po," ang sagot ng alwagi. Hindi sinabi ng alwagi ang kanyang napansin na ang reyna ay sugatat sa mukha, sapagkat naalaala niya ang pangungusap na huwag makialam sa hindi mo nalalaman. Kaya ngayon, ang hari ay tuwang-tuwa sapagkat gumaling na ang mga sugat ng reyna. Lumalala ang sugat ng reyna kapag ito ay napapansin ng ibang tao at gumagaling naman ito kapag hindi napapansin. Dahil dito, ay binigyan siya ng 1 supot na ginto at pinasamahan pa siya sa mga sundalo sa pag-uwi sa pamilya. Nang dumating ng alwagi sa kanyang tahanan, ay nagtaka ito sapagkat ang kanyang bahay ay malapalasyo. "Saan galing ang kwarto na pinagpatayo mo sa bahay na malaki at maganda?" ang wika ng alwagi. Ang sagot naman ng asawa ng alwagi na ang pera ay pinapadala ni Haring Solomon buwan-buwan bilang pinakaupa sa iyong pagtrabaho sa loob ng kanyang palasyo. At magmula noon ay yumaman na ang pamilya ni alwagi dahil sa pagsunod nito kay Haring Solomon.